Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa gitna ng madilim na gabi at malakas na alon, nakaranas ng takot ang mga alagad. Ngunit sa mismong sandali ng kanilang pangamba, lumapit si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila ay isang multo ang kanilang nakikita, ngunit sinabi ni Jesus, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Madalas ganito rin ang ating buhay. May mga pagkakataong tila tayo ay nasa gitna ng malakas na unos. Problema sa pamilya, trabaho, paglilingkod, relasyon, o mga pagsubok na hindi natin alam kung paano malalampasan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, hindi nangangahulugan na kapag may unos ay wala na ang Diyos. Minsan, hindi niya agad pinapahinto ang bagyo. Sa halip, sumasama siya sa atin habang nilalampasan natin ito. Nang marinig ni Pedro na si Jesus ang nasa harapan niya, sinabi niya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Lumabas si Pedro sa bangka at nagsimulang lumakad patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, nanghina ang kanyang pananampalataya at nagsimula siyang lumubog. Napakaganda ng eksenang ito dahil ipinapakita nito ang ating pagkatao. Kapag nakatuon ang ating mga mata kay Jesus, nagkakaroon tayo ng lakas na gawin ang tila imposible. Ngunit kapag mas pinakikinggan natin ang ingay ng problema kaysa sa tinig ng Diyos, nagsisimula tayong matakot at mawalan ng tiwala. At nang lumubog si Pedro, agad siyang hinawakan ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, "Bahala ka dyan." Hindi niya hinayaang tuluyang malunod si Pedro. Iniabot niya ang kanyang kamay. Marahil ngayon ay may sarili kang bagyo. Baka may pinagdaraanan kang hindi mo masabi sa iba. Baka pagod ka na sa paglilingkod. Baka may problema kang paulit-ulit na kinakaharap. O baka unti-unti ka nang nawawalan ng pag-asa. Huwag mong kalimutang tumingin kay Jesus. Hindi man mawala agad ang unos, kasama mo siya sa gitna nito.
Kapag nanghihina ka, sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako. At tulad ni Pedro, maaari tayong makaranas ng kamay ni Kristo na umaabot sa atin. Isang kamay na hindi nanunumbat, kundi nagliligtas at muling nagpapalakas. Huwag mong hayaang ang lakas ng bagyo ang magsabi kung gaano kalaki ang iyong Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Mas malakas ang kanyang kamay kaysa sa ating takot. At mas matibay ang kanyang presensya kaysa sa anumang unos na ating pinagdaraanan. Manatili kay Jesus, tumingin sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Dahil kahit gaano kalakas ang alon, hindi Kanya pababayaan. Panginoon, iligtas mo ako, at sasagot siya. Lakasan mo ang iyong loob, ako ito, huwag kang matakot. Panginoong Hesus, sa gitna ng mga unos at pagsubok sa aming buhay, turuan mo kaming huwag matakot at patuloy na magtiwala sa iyo. Kapag kami ay nanghihina, hawakan mo ang aming mga kamay at palakasin ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming laging ituon ang aming mga mata sa iyo. Amen.